Sunday School Online. Na-miss nyo ba kami? Kayo ay patuloy naming nami-miss. Kaya, mga bata, ito muli si Teacher Kat. Ako naman po si Lian. At kami ay bumabati ng Happy Sunday School! Oh, mga bata, meron tayong activity ngayon na gagawin. Meron akong ipapakita sa inyong picture. Tapos yung picture na yon, titingnan nyo yung nasa gitna nun na 4 dots. Okay, titingnan nyo yung 4 dots dun sa gitna sa loob ng 30 seconds. Pagkatapos nyo makita yon sa loob ng 30 seconds, tumingin kayo sa may plain na pader o kaya sa plain na papel, okay? Tapos, tingnan nyo maigi, titignan nyo maigi yung ano na yon, yung papel na yon. Tapos, meron kayong makikita. Sabihin nyo sa amin kung ano yung nakikita nyo, ha? Okay? Oh, mga bata, nakita ba ninyo? Nakita mo ba, Lian? Nakita ni Lian. Sige, kung di nyo naman, yung mga batang hindi naman nakakita, pwede nyo ulitin, pwede nyo i-post at ibalik dun sa may, dun sa may picture na pinakita ko sa inyo, tapos ulitin nyo ulit yung instruction. Okay, sige nga, Lian, ano yung nakita mo? Bulong mo muna sa akin, ha? Secret lang. Oh, sige, kayo mga bata, sino yung nakita ninyo? O ano yung nakita nyo? Okay, congratulations! Nakita nyo nga, si Jesus nga yung nakita ninyo. Siyempre, para makita yun yung mga hindi pa makita, kailangan sundin ninyo yung instruction at kailangan mag-focus talaga kayo sa nang matagal upang makita ninyo yung nandun sa may nasa larawan. So, kailangan nakafocus, kailangan mas matagal, mas madali yung makikita. Diba? Diba mga bata?
nakaka-amaze na makita ninyo si Jesus. At ganun din yung naramdaman ng dalawang alagad sa story natin today. Kaya mga bata, may story ulit tayo. Makinig kayo, manood sa ating story na pinamagatang Ang Daan Papunta sa Emmaus. Linggo, ng araw din ng muling pagkabuhay ni Jesus, ay may dalawang alagad na papunta sa Emmaus. Ang Emmaus ay may 11 kilometro ang layo sa Jerusalem kung saan sila nanggaling. Habang nasa daan, ay pinag-uusapan ng dalawang alagad ang mga nangyari kay Jesus, ang kanyang pagkamatay at pagkabuhay na muli. Habang nag-uusap sila at nagtatanungan, lumapit sa kanila si Jesus at nakisabay sa kanilang paglakad sa daan. Nakita siya ng mga alagad, ngunit hindi nila siya nakilala. Tinanong sila ni Jesus, "Ano bang pinag-uusapan ninyo?" At tumigil silang lungkot na lungkot. Sabi ni Cleopas kay Jesus, "Kayo lamang po yata ang tayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam ng mga bagay na nangyari roon." "Anong mga bagay?" tanong ni Jesus. At sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan. Hinatulan po siya na mamatay. Siya po ay ipinako sa krus. Siya pa naman po ang inaasahan naming magliligtas sa amin. Hindi lamang po iyan. Ikatlong araw na ngayon mula nang mangyari ito, nabigla kami sa ibinalita ng mga babaeng kasamahan namin. Maagang maaga raw po silang nagpunta dun sa libingan ni Jesus. Pagkita po nila, wala na dun si Jesus. Tas may nakita raw po silang mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin kami sa libingan yung iba naming kasama, pero wala naman din po silang nakita. Hindi rin po nila nakita si Jesus doon." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Bakit hindi nyo mapaniwalaan ang lahat ng sinabi ng mga propeta? Hindi ba't ang tagapagligtas ay kailangang maghirap bago niya kamtan ang kanyang marangal na katayuan?" At ipinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng nakasulat sa kasulatan tungkol sa kanyang sarili. Malapit na sila sa nayon ng Emmaus, at si Jesus ay waring magpapatuloy pa ng lakad. Ngunit pinigil siya ng dalawang alagad at inimbitahan siya nila sa kanilang bahay. "Tumuloy na po kayo rito sa amin, sapagkat palubog na po ang araw at dumidilim na." Kaya't sumama nga si Jesus sa kanila. Nang sila'y nasa hapagkainan na, lumampot si Jesus ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Saka pinaghati-hati at ibinigay sa kanila. At dahil dito, biglang nabuksan ang kanilang paningin at nakilala nila na si Jesus ang kanilang kausap. Subalit, biglang nawala si Jesus. At nawika nila, "Kaya pala gayon na lang ang pakiramdam natin habang tayo'y kinakausap niya sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang mga kasulatan." At dahil doon di dali-daling nagbalik ang dalawang alagad sa Jerusalem. Nadatnan nila roon na magkakasama ang 11 alagad ni Jesus at nag-uusap-usap. Muli nang nabuhay ang Panginoon. Nagpakita kay Simon. At kinuwento rin naman ng dalawang alagad ang nangyari sa kanila habang sila ay papunta sa nayon ng Emmaus, at kung paano nila biglang nakilala si Jesus noong pinaghati-hati ni Jesus ang tinapay.
O mga bata, napakinggan niyo ba yung story? Nakinig ba kayo? At nag-enjoy ba kayo? Siyempre, kailangan nating malaman kung ano ba yung lesson doon sa story na napag-aralan natin, na napanood natin. Okay? Para malaman natin, siguro, kung malaman ko, para na nakinig kayo, gusto kong tanungin kayo, saan papunta yung dalawang alagad? Sa Emmaus. Sila ay galing sa Jerusalem, at yung Emmaus mula sa Jerusalem ay may 11 kilometro. Okay. Pangalawa, sino ang sumabay sa kanila habang sila ay naglalakad papunta sa Emmaus? Si Jesus. Pero ano yun? Pero nakilala ba nila si Jesus? Hindi nila nakilala na si Jesus yung sumabay sa kanilang paglalakad. At kinakausap pa nga nila si Jesus eh. Okay. Pangatlo, nakatanungan. Ano sa palagay ninyo ang feeling ng dalawang alagad noon na nangyari kay Jesus, doon sa nangyari kay Jesus nung nasa Jerusalem siya, nung siya ay pinako sa krus at siya ay nabuhay na muli? Ano kaya yung naramdaman nila? Oo, kagaya ng binanggit mga bata doon sa kwento, sila ay malungkot nung una. Kasi 'di ba, sabi nila, siya pa naman ang inaasahan namin na magliligtas sa amin. 'Di ba? Nalulungkot sila kasi di pa na naman nila talaga nakikita na, at hindi pa naman talaga nila napapatunay na totoong buhay si Jesus, kasi bago pa yung magpakita sa kanila si Jesus. Mga bata, para sa kanila na mga alagad doon sa nangyari kay Jesus, normal lang sa kanila na malungkot kasi nga sila ay mga alagad ni Jesus. Tapos ang 3 araw na nagbibilang sila na namatay si Jesus ng ilang araw, ay parang nakakapanglungkot sa kanila. Hindi madali yung sitwasyon nila. 'Di ba? So, nalulungkot sila. Ngunit mga bata, tingnan natin yung lesson mula dun sa kwento. Noong ang dalawang alagad ay nalulungkot at naguguluhan dun sa mga nangyari kay Jesus, anong ginawa ni Jesus? 'Di ba? Sumabay si Jesus sa kanilang paglalakad at nakipagkwentuhan sa kanila. At habang kasama nila si Jesus, kahit na hindi nila nakikilala si Jesus, meron silang hindi maipaliwanag na nararamdaman. Tapos nung tumagal na nakikipag-usap sila kay Jesus, 'di ba? Ang ginawa nila, hindi pa nila pinabayaan na umalis si Jesus. Anong sabi nila? In-invite pa nila si Jesus na pumasok doon sa kanilang bahay. Tapos magkasama silang kumain. Tapos pinagpira-piraso ni Jesus yung tinapay at binigay sa kanila. At dahil doon, anong nangyari? Na-open yung eyes nila at nakilala nila si Jesus. Kaya, mga bata, bawat isang tao o bawat isang bata na katulad ni Lian, katulad ko ni Teacher Kat, ay naglalakbay tayo dito sa mundo. Minsan, may mga panahon na nalulungkot tayo. Paano malungkot? Ayan. May panahon na nalulungkot tayo. Pero, huwag tayong mawawala ng pag-asa. Bakit? Kasi sumasama at kasama natin si Jesus sa ating paglalakad. Kaya nga sabi din sa walking with Jesus, di ba? Walking with Jesus, walking every day. So, sinasamahan niya tayo sa ating paglalakad. Di ba? Kanina, dun sa ginawa natin bago mag-story, di ba? Kailangan nating mag-focus at mag-spend ng time para makita natin si Jesus. Na si Jesus yung nandun sa may larawan. Ganon din mga bata. I-focus natin yung ating mga mata kay Jesus. I-focus yung mga mata kay Jesus? Paano yun, teacher? Ibig sabihin ng mga bata, dapat mag-spend tayo ng time natin kay Jesus. Much more time natin kay Jesus. Okay? Nag-spend tayo ng time para makipag-usap sa Kanya, mag-aral ng mga salita niya, para malaman natin kung ano yung kalooban niya sa
lahat ng bagay. Ganito lang yun, mga bata. Sino sa inyo yung kapag tinatawag siya ni mami o daddy kahit di pa niya nakikita, kilala niya na si mami niya o daddy niya? Ikaw, Lian, kapag kunyari, hindi mo pa naman ako nakikita, pero tinawag kita, Lian, alam mo na kung ako yon, mami. Alam mo na si mami yon. Kasi tatanawag kita, Lian. O, alam mo na. O, alam niya na ako. Kasi familiar na sa akin si Lian. Kilalang kilala niya na ako. Ganon din mga bata kay Jesus. Kapag nag-spend tayo ng more time natin kay Jesus, mas nakikilala natin siya at mas nalalaman natin yung gusto niya para sa atin. Kaya nga mga bata, yung dapat nating i-spend kay Jesus sa pag-pray at pag-aaral ng mga words niya. At dahil doon, nabubuksan yung mga mata natin sa gusto ni Jesus para sa atin. Kaya nga, let us spend more time with Jesus. Hindi lang tayo more on gadgets, lalo ngayon, di ba, naka-quarantine tayo hanggang May 15. Dapat, we pray, we study the Bible, we worship the Lord. Okay? Spend time more with Jesus and walk with Jesus. Walk with Him every day. Okay? Our memory verse for today is from Luke chapter 24, verse 31a. And their eyes were opened, and they recognized him. Luke chapter 24, verse 31a. And their eyes were opened, and they recognized him. Mga bata, sana nag-enjoy kayo sa ating Sunday School, di ba? Pero bago matapos yung ating Sunday School, meron muna tayong isang activity na gagawin na mas makakapagpaalala pa sa inyo ng lesson natin kanina. Okay, so kakailanganin natin ng mga sangkap sa ating gagawing kamote juice. Okay, so kailangan natin ang una ay kamote tops. Yan. Kanina, si Lian namutol ng mga kamote dun sa likod bahay namin. Okay. Pangalawa, kailangan natin ng, pakita mo, lemon. Pero kung meron kayong kalamansi, masarap din yun. Or dayap, yun. Si Mami, kadalasan nasa ref lang natin yun, ginagamit. So, gagayat tayo ng kalamansi, yun yung gagamitin natin. Pwede. Next is, lahat naman tayo may ganito, sugar. Ayan. At sa ref ay ice. Yan ice, ginawa lang yan ni Daddy ni Lian. Tapos, kailangan din natin syempre ng water. Okay? So, una natin gagawin, kukuha tayo ng baso. Okay. So, yung baso, itong lalagyan natin ng kamote. Tingnan nyo. Kamote juice. Itong kamote juice na to, o extract na to mga bata, ay sumisimbolo sa buhay natin. Pakita mo anak yung ginawa mo. Ayan. Plain lang siya. Very plain. Okay, wala pa siyang masyadong kulay, tapos parang maitim pa siya, no? Maitim pa. Ngayon, tingnan natin, magbabago ang kulay niya. Dahil ito naman, mga bata, itong lemon na to, o itong kalamansi na to, kung may kalamansi ang gamit nyo, it symbolizes yung si Jesus na nag-sacrifice siya para sa atin. Kung natatandaan nyo dun sa cross, di ba? Sabi ni Jesus, nauuhaw ako. At dahil dun, siya ay, nakakaranas kasi siya ng mga bata ng suffering. Tapos ito yung ibinigay sa kanya, pangpatid ng uhaw, yung wine na maasim. So, maalalahanan nyo, ito yung sacrifice ni Jesus, at ito yung basic nating buhay. Okay? So, try mo squeeze ate dyan. Squeeze mo. Tingnan nga natin kung may magbabago. Okay. Tingnan nyo kung nagbabago ba siya. Uy! May pagbabago. Anong kulay na niya? Sige, tutulungan na lang kita.
Wow! There's a change. Yan. Okay? So, sige yan, tutulungan ko na mag-squeeze ng lemon. Ito na lang siguro sa'yo. Okay. O yun, no? Anong naging color na niya, ate? Kanina medyo itim pa siya, mag-green pa siya. Ngayon, anong color na niya? Dark. Color? Pink na siya, no? Siya may purple na konti. Parang purple, no? Pero pink. Ayan. So, dahil dun sa yung buhay natin, nasa sacrifice na Jesus, ayan, nagbago ng color, naging maganda at masaya ang color. Okay. So, kanina mga bata ay color, ano siya, black or green pa siya. Ngayon, nung dinagdagan natin ng suffering ni Jesus na lemon, ay naging, anong color na siya? Pink na at masarap na. So, siyempre, hindi lang magtatapos ng mga bata, hindi pa natin siya masyal. Yan, maiinom na natin siya, pero para mas maging masarap pa, yung buhay dapat natin, na tayo ay binago na ni Jesus, binago na niya yung buhay natin, dapat araw-araw nagpapatuloy tayong magbasa ng Bible. Yung sweetness ng pagbabasa ng Bible ay nadadagdag din sa sarap ng life natin. Okay, sige, lagyan mo na ate. Tapos araw-araw, nananalangin tayo sa Panginoon na bigay sa atin at ibuhos sa atin yung Holy Spirit para araw-araw mas nagiging masarap pa yung life natin. Okay. Ngayon, ano mo na ate, i-mix mo na. Okay? Okay, mix mo na. Mix. Ano pa tayo dito? Okay, mix. Okay? Another mix. And then, after this, mga bata, para mas masarap pa siya, lalagyan natin siya ng ice. O, ikaw na maglagay ng ice mo, ate. Ay, nasobra. Ngayon, titikman ko na siya, ha? Tingnan natin kung masarap. Sabay tayo. Hindi mo kaya? Lamig? Lamig ko? Okay. Let's drink na. Okay, cheers! At ayun, meron na tayong kamote lemonade. Kamote tops juice. Okay, mga bata, sa paghahalo-halo ng mga sangkap na ginamit natin kanina, sa pamamagitan ng sacrifice ni Jesus, which is the lemon, di ba? Binago niya yung buhay natin. At sa pamamagitan ng patuloy nating paglalakad na kasama si Jesus through praying, through worshiping God, through pag-aaral ng mga salita ni Jesus, diba? Yung Holy Spirit ay lalo pang nagpo-pour out sa atin. At ang buhay natin ay nagiging mas matamis, mas masaya, at masarap. At dahil mas masarap at mas matamis na yung buhay natin, nagiging ka-share-share na siya sa iba. Kaya, may inom ko na siya. Dati sa katunayan, kapag yung kamote, 'di ba? Parang kung yun lang yung plain yung iinumin mo, parang hindi mo siya maiinom. Pero ngayon, mas masarap na siya dahil dun sa pinaghalo-halong sangkap. O mga bata, alam nyo ba na itong kamote juice na to, ginagawa ko siya kapag yung sila Lian o kaya yung kapatid niyang si Lucas ay nagkakaroon ng lagnat, pinapainom ko sila nito. Kaya madali silang gumaling. Ganoon din tayo mga bata. Kapag lumalakad tayong kasama ni Jesus, marami yung nabibless sa buhay natin. Maraming tao yung malungkot, na nagiging masaya kapag nakakasama nila tayo. Kasi parang nafe-feel nila na kasama rin nila si Jesus sa buhay natin. Kaya habang tayo lumalakad din kasama ni Jesus, maraming tao na walang pag-asa, yung magkakaroon ng pag-asa dahil nakikilala nila at nakikita nila si Jesus sa pamamagitan ng buhay natin. Kaya tayo mga bata ay magtatapos na, tayo ay manalangin. Sige, samahan niyo ako sa pananalangin. Panginoong Diyos, salamat po sa araw na ito, sa lesson po na binigay niyo po sa amin. Aming Diyos, tunay po na nais po namin kayong laging makita, lagi po namin kayong makasama, Panginoon, sa aming paglakad araw-araw. Nawa po, Panginoon, ay
Baguhin niyo po kami araw-araw at nawa laging kaming mabiyayaan at mapagpala ang ibang tao sa pamamagitan, Panginoon, ng buhay namin na binago nyo, na binabago nyo sa pamamagitan ng paglakad namin na kasama kayo araw-araw. Ito po, Panginoon, ang aming panalangin sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Okay, mga bata, tayo ay magtatapos na. Enjoy nyo yung mga healthy drinks nyo. At habang umiinom kayo, please remember ang lesson ng kwento at ang explanation ng drinks natin ngayon. Okay? Paalam, mga bata. See you next Sunday School. Be a blessing.